Mga kwento ni Thelmo. Ilang araw pang nakalipas ayon kay Eric, hindi na naging maganda para sa kanya. Ayos lang naman na may mutya daw siya at nililihim niya ito, pati din ang kanyang mga magulang. Ganun na lang ang pagtatago sa kung anong meron kay Eric noon. Pero napapadalas na umano ang pagbulong sa kanya ng babae. Minsan pa nga umano, tuwing malalim na ang gabi, na siya namang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ng maayos. Ang sabi umano ng bulong sa kanya, yung isang itlog umano ay alagaan ni Eric dahil ito ang binabantayan ng diwata. Sa puntong ito ay hindi na siya dinadalaw ni Kikoy. Magtatanong sana si Eric pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Umabot na lamang ng 1 buwan pero hindi pa dumarating si Kikoy noon. Aminado si Eric na tanggap niya na ang kababalagan sa buhay. Pero ang misteryong naglalaro sa isip niya, lagi siyang binabagabag. Anong ibig sabihin ng bulong na yon? Ika pa sa kanyang sarili. Ito sigurong isang itlog ang gustong ipahiwatig ng diwata noon. Alagaan. Bakit niya aalagaan ang isang bilog naman ang may bertod noon? Hanggang sa dumating ang ilan pang mga araw at pagbuklat niya sa tela na pinabalutan ng 2 bagay. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Eric. Napisa ang itlog. Naging pagong ito na sobrang liit pa. Gumagapang pa umano yon sa tela at nakabuka ang bibig na wari ba'y naghahabol ito ng hininga. Pero imbis na matakot ay naaliw si Eric at tuwang-tuwa ito. Mabilis niyang kinuha ang maliit na pagong. Tapos ay inilagay niya ito sa sirang container at nilagyan ng konting tubig. Yung container na yon bali kalahati na lamang. Nilagyan pa niya ng 2 maliit na bato. Aliw na aliw si Eric. Lumalangoy-langoy ang pagong na yon at palipat-lipat ito ng bato. Ilang saglit lamang ay kumuha ng tirang gulay si Eric. Nilagang kalabasa yon. Nilagay niya yon sa container para may makain ng pagong. Tinago niya ang lagayan na yon sa ilalim ng kanyang higaan. Yung isang bilog naman na trabungko, nilagay niya doon kasama ng pagong. Yung parang depresyong sinapit niya sa maraming araw ay bigla na lamang umanong nawala noon. Lumabas na siya ng bahay at hinahagilap niya si Tado. Gusto niya nang makipaglaro dito. Takang-taka naman si Tado noon at wika pa nito. Ano daw ang nakain ni Eric noon? Samantalang para naman daw itong nakalimlim na manok na ayaw dumapo sa lupa. Ang sabi ni Eric ay bakit daw? May nangyari daw ba sa kanya? Wala naman siyang sakit noon. Ipinaalbularyo ka daw. Pati nga ako tinakot pa ng tatay mo. Nahawaan ako. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay. Umuwi ka na lang sa inyo, Eric. Bungad ni Tado noon. Sa puntong yon ay naroon sa labas ng bahay nila si Tado. Yung bahay nila isang palapag lang. Nakasilip si Eric sa bintana ng silid ni Tado noon. Ano ka ba? Naniwala ka naman doon. Hindi ako ipinaalbularyo ano. Pinagbawalan lang akong lumabas bilang parusa sa ginawa nating paggala. Grounded ba? 1 buwan daw bago ako makakalabas ng bahay eh. Eto nakalaya na ako. Tara na! Laro na tayo. Napangisi naman itong si Tado. Nakumahog at nagpakandirit pa habang palabas ng bahay. Nagtakbuhan ng 2. Siyempre, sapa kaagad ang punteriya. Kapaka-pa kaagad sa gilid ng malalaking bato. Manghuhuli na naman ang 2 ng hito noon. Si Tatay Jason ay nakatanaw lamang sa bintana. Nag-uusap silang 2 ni Nanay Imelda, pero hindi aligagang itsura. Sa halip ay natutuwa mga ito.
Sa sobra sigurong kagalakan nitong si Eric ay bigla na lamang niyang nabanggit kay Tado na may alaga siyang pagong. Kapipisa pa lamang umano nito. Napatanong naman kaagad si Tado kung saan niya nakuha ang pagong. Ang sabi naman ni Eric noon, nakuha niya umano ito doon sa lugar kung saan sila nagtungo. Ito umano yung itlog na dinukot niya doon sa butas at hindi niya inaasahan na mapipisa pala ito. Talaga? Pwede bang makita? Patingin. Nasa bahay niyo ba? Ang sabi ni Eric ay saka na lamang umano. Nandyan kasi sa bahay si Tatay Jason. Itinago niya kasi ang pagong at baka makita ito ng kanyang mga magulang. Tumango lamang si Tado. Ayon kay Eric, ano-ano na lamang umano ang pumasok sa isip ni Tado noon. Nagdampot ito ng bato at ipinagbabato ang mga palakang nagkukumpulan sa gilid ng sapa. Kitang-kita ni Eric ang mga ito kung paano madurog. Nagalit si Eric. Sinita niya ang kaibigan pero nagpatuloy lamang ito sa ginagawa. Hanggang sa umuwi na lamang si Eric dahil hindi niya naatimang nakikita nun. Pero habang nangyayari yon, sinabi ni Tado na bakit umano magagalit si Eric. Samantalang si Eric umano ay pumapatay din ng palaka. Takang-taka si Eric. Kagad niyang naisip na tama naman si Tado pero sa puntong yon, bigla na lamang siyang nagalit na hindi niya maipaliwanag. Nakabitaw pa siya ng salita na galisin umano ang mga kamay ni Tado. Kinabukasan, habang umiinom ng tsokolate at kumakain ng puto, bigla na lamang napabisita itong nanay ni Tado na si Nanay Annabeth. Nagtanong si Tatay Jason kung taga saan umano ang albularyong nakuha niya noong nakaraang buwan. Ang sabi naman ni Tatay Jason ay taga Bubong. Ang pangalan ay Kikoy. Dito ay nagtaka si Tatay Jason kung bakit naghanap ng albularyo si Nanay Annabeth. Napatanong ito kung anong dahilan. Ayon sa Nanay Annabeth, si Tado umano ay nilagnat kagabi ba at pinatingin nila ito sa doktor kaninang umaga. Pero normal na lagnat lamang naman kaya pinauwi at binigyan ng resetang panglagnat lang. Pero pagsapit umano ng tanghali, may lumabas na mga sugat sa mga kamay ni Tado. Para umano itong mga bulutong na nagnanana pa. Kaagad naman sinabi ni Tatay Jason at titignan niya si Tado. Sa mga sandaling yon, dahil narinig ni Eric ang pag-uusap, ay mabilis na sumunod sa tatay ang bata sa bahay nila Tado. Doon ay nakita ni Eric ang kaibigan na nasa beranda ng bahay. Lantay ito na waribay nanlilimahid sa pawis. Tapos yung dalawang kamay, ang daming mga sugat. Totoo ang sinabi ni Nanay Annabeth. Parang nga itong mga bulutong. Kaagad naglaro sa isip ni Eric kung bakit nangyari ito kay Tado. Nagtanong pa siya sa kaibigan kung saan ito nakuha. Baka nakagat lamang umano ng langgam. Ang sumabat naman dito ay si Nanay Annabeth noon. Ang sabi kanina lamang umano umaga, wala pa yan. Tapos habang tumatakbo ang oras ay unti-unting namumula ang balat. Hanggang sa lumabas na ang maliliit na sugat. Dali-daling umalis si Tatay Jason. Dali-dali nitong pinuntahan si Kikoy. Nagbilin pa kay Eric na wag gagala ang bata nun. Samantalang si Eric naman sa puntong yun ay nagdududa. Paano ba naman kasi? Naisip niya ang ginawa ni Tado kahapon. Pinagbabato ang mga palaka at baka naengkanto ang kaibigan nun. Minabuti niyang umuwi. Plano niyang pagalingin si Tado. Naniniwala kasi si Eric na kagaya ng nagawa niya doon sa lalaking putol na paa. Makakaya niya ring pagalingin si Tado. Pagkapasok niya ng silid ay kaagad siyang gumapang para makapasok sa ilalim ng katre. Pero laking pagtataka niya nang makitang nakapatong yung maliit na pagong doon sa trabungko. Kinuha niya ang trabungko. Kaso'y nakakapit ang pagong na wari ba ayaw kumalas doon sa trabungko na yon.
Ayaw niya namang puwersahin kasi malambot pa ang bahay ng pagong at baka mamatay ito. Kung kaya naman sabay niyang kinuha ang dalawa at nilagay sa bulsa. Matapos nun, inobserbahan niya muna ang sarili at baka naglaho na pala siya pero hindi. Nanalamin pa si Eric para makasigurado. Nakikita niya ang kanyang sarili, kung kaya't dito nagkumahog ang bata pabalik sa bahay ng kaibigan. Takang-taka pa ang nanay Annabeth. Paano ba naman kasi ay balisang-balisa si Eric? Tapos, tumayo ito sa gilid ni Tado. Nakasimangot ang muka at halatang nag-iisip ng malalim. Si Eric ng mga sandaling ito, inaantay niyang may bumulong sa kanya. Ito kasi ang nagiging basihan niya kung kinakailangan ba niyang tulungan ng isang tao noon. Pero hindi. Wala siyang narinig na bulong. Sa puntong ito ay hindi na lamang inantay pa ni Eric. Hinawakan niya si Tado sa ulo. Bigla na lamang sumigaw si Tado noon. Animoy may sobrang sakit sa katawan niya. Kung kaya naman napapitlag si Eric noon at takang-taka siya kung bakit nasaktan ng kaibigan. Muli niyang hinawakan ito pero sumisigaw pa rin ang kaibigan niya. Kung kaya naman sinita na siya noon ng nanay ni Tado. Na wag na umanong hawakan ng kanyang anak. Sabi pa ni Eric, sa ulo lang naman umano niya hinahawakan ito. Sa pagkakaalam niya ay wala namang sugat sa ulo ni Tado noon. Giniit naman ni Nanay Annabeth na wag na lamang papakialaman si Tado. May kabigatan na ang pagkabigas ng salita nito. Kung kaya nakaramdam ng pagkahiya si Eric noon. Minabuti niya na lamang noon na maupo sa harang ng beranda. Dismayado at nakayuko ito. Wika pa sa kanyang sarili ay ano daw ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Bakit nasasaktan ito kapag hinahawakan niya? Sa kabila ng katanungan na iyon at pagkahiya ay nanatili si Eric sa bahay nila Tado. Napili niya kasing manatili. Dahil sa oras na dumating si Kikoy ay itatanong niya kung bakit ito nangyayari. Mga kalahating oras ay dumating na si Kikoy. Mabuti na lamang umano ay nasa dumulog pala ito at wala sa kanilang bahay. Pagkaraan kasi ng habal, nakita ng Tatay Jason si Kikoy sa merkado. Parang nakainom pa ito dahil mamula-mula ang mukha at amoy tuba pa. Kaagad na sinuri ni Kikoy si Tado. Pagkahawak pa lamang sa pulso ng bata nun, sinabi na kaagad ni Kikoy na nabati umano si Tado. Nagtanong ito kung saan ba sila naglaro nitong mga nakaraang araw. Ang sabi naman ni Eric, doon umano sa sapa. Nung nakaraang hapon lang, nabati siya doon gawa ng naglaro sila doon. Napakunot naman ang mukha ni Kikoy at napagtanto na maaaring tama si Eric. Ilang saglit lang ay umisi si Kikoy. Kinamusta niya si Eric kung ayos lamang ba ito. Hindi kasi siya nagkaroon ng panahon para makabisita. Abala lagi si Kikoy sa pagtutuba. Dagdag ni Kikoy noon, samahan naman siya kung saan banda sa sapa naglaro sila. Isasama natin si Tado. Tado ang pangalan mo dong, no? Kaya mo bang tumayo? Mungkahi ni Kikoy noon. Tumango naman si Tado bilang pagtugon. Ayon naman sa Nanay Annabeth, sasama ito. Pero sinabi ni Kikoy na sila na lamang umano, bawal may sasamang iba. Maliban na lamang sa mga bata. Mismong si Tatay Jason noon ay pinili din sanang sumama pero walang nagawa ito sa mungkahi ni Kikoy. Sa madaling salita, silang tatlo lamang ang nagtungo sa lugar. Si Kikoy, Tado at Eric. Makikitang hirap pa maglakad si Tado at inaalalayan na lamang ito ni Kikoy. Sina Tatay Jason, hinahatid na lamang sila ng tingin at kita dito na hindi mapakali. Habang binabagtas ang padahilig na daan patungo sa sapa,
Sinasabi ni Eric na pinagbabato daw ni Tado ang mga palakanon. Baka ito umano ang dahilan kung bakit nabati si Tado. Tumatango lamang si Kikoy. Pinapakinggan niya ang mga salaysay ni Eric noon. Hanggang sa nakarating sila sa sapa at tinuro ni Eric kung saan banda ito. Sa may maliit na pampang ito at nasisilungan ng napakalaking puno ng mangga. Kagad sinabi ni Kikoy na hinala niya ay may nakatirang engkanto sa mangga pero kailangan niya munang makumpirma. Lumapit sila doon sa lugar. Pero ayon kay Kikoy ay wala naman umanong engkanto. Hindi mabigat ang presensya at payapa lamang ang lugar na yon. Nagtanong pa si Kikoy na maliban sa lugar na yon ay may pinuntahan ba umano silang iba. Umiling si Tado at sinabing dito lamang sila naglalaro. Tapos umuwi daw na galit si Eric dahil pinagpapatay nga niya ang palakanon. Bahagyang nagkaroon ng katahimikan. Wari ba'y nag-iisip ng konklusyon si Kikoy sa nangyayari? Hanggang sa maya-maya pa, nagmungkahi na si Kikoy na umuwi. Inihatid ni Kikoy si Tado. Matapos noon ay nagsabi itong kakausapin niya si Eric pero doon umano sa bahay nila. Si Tatay Jason ay nakiusap na pwede ba umano siyang makinig sa usapan. Tumango naman si Kikoy. Pwede umano. Maliban na lamang kanina noong nagtungo sila sa may sapa. Delikado umano at kapag nagtungo silang lahat sa lugar, maaaring madamay sila sa bati. Malakas na uri umano ng bati at tila galit na galit ang lumanglupang yon. Kagad na naisip ni Tatay Jason na kaya pala si Eric lang ang sinama dahil alam niya naman na may kakaiba sa kanyang anak. At posibleng hindi ito tamaan ng bati kung sakaling lumala ang sitwasyon. Doon sila sa taas ng bahay, kasama si Tatay Jason at Nanay Imelda. Ang pamilya lang at si Kikoy ang nasa sala nun. Napakatahimik nila. Nakatitig lamang si Kikoy kay Eric. Nagtataka naman si Eric ng mga sandaling ito. Inaantay niyang magsalita si Kikoy dahil sa pagkakaalam niya ay kakausapin siya nito pero nakipagtitigan lamang ito sa kanya. Ano po ba yung pag-uusapan natin? Tanong ng bata na hindi na makatiis nun. Dito na nagsalita si Kikoy. Matapos daw magalit ni Eric kahapon kay Tado. Ano daw ang ginawa ng bata nun? Takang-taka naman si Eric. Wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang umuwi na lamang. Hanggang sa napahinto panandalian si Eric nang maalala ang sinabi niya habang papauwi. Kalisin ng kamay ni Tado. Napatakip ng bibig si Eric sapagkat ngayon pa lamang niya napagtanto na nagkatotoo yung sinabi niya kahapon. Kung kaya naman sinabi niya kay Kikoy na may nasabi siya at nagkatotoo ito, yun ay ang galisin umano ang kamay ni Tado. Matapos marinig ni Kikoy ang mga kataga ng bata, yung kamay nito ay inihampas sa may upuan at wari ba'y nagalit. Sos, nakalimutan kong ipaalala na bawal magbitaw ng mga salita si Eric, lalo na yung mga banta. Lintidyot, wika ni Kikoy. Dagdag dito ay malakas daw makabati si Eric, lalo na at may taglay itong tanga na sobrang lakas. Maaaring naparusahan si Tado ng diwata. Ang tawag dito ay malediksyon o maldisyon. Kagad naman nagtanong si Eric kung anong gagawin, kung mamamatay ba umano si Tado. Ang sabi ni Kikoy ay mamamatay umano si Tado dahil malakas ang parusang galing sa isang diwata. Ang makapagpapagaling lamang dito ay walang iba, kung hindi si Eric lamang din. Inihayag naman ni Eric na tinangka niyang gamutin si Tado pero nang mahawakan niya ito, nagsisisigaw umano sa sakit. Nako, naloko na.
kumpirmadong ang nagparusa ay ang gabay mo. Dahil kung hindi pa, wala sanang mangyayari kay Tado. Ano bang dapat gawin? Hindi ko ito magagawang hadlangan. Bumubulong ba sa iyong gabay mo? Tanong ni Kikoy. Nang mga sadaling yon ay natataranta na si Eric, habang sina Nanay Imelda at Tatay Jason naman ay halatang balisa. Magkakahawak kamay pa ang mga ito at naiiyak na si Nanay Imelda. Ang sabi naman ni Eric ay hindi niya daw naririnig ang bulong ng diwata. Yung araw lamang din na yon, hindi niya ito narinig. Samantalang noong nakaraan ay sunod-sunod daw ang pagpaparamdam ng diwata na yon. Ang sabi naman ni Kikoy, sinelyuhan daw ng diwata ang parusa. Yung tipong hindi talaga magagawang pagalingin. Maging si Eric, kahit pa siya ang nagtatanga ng trabungko, ay hindi nito magagawang pagalingin si Tado. Ano pong gagawin? Kailan mamamatay si Tado? Diyos ko po, hindi ko alam na delikado pala yung magbanta ng nakatalikod. Wika ni Eric noon. Ayon kay Kikoy ay pupunta nila si Aling Luisa. Marahil ay may alam ito sa kung anong gagawin. Dadalhin naman nila si Tado. Matapos makapagsalita ni Kikoy ay kaagad namang nagtanong si Tatay Jason kung ngayon na ba. Tumango naman si Kikoy noon at sinabing kunin si Tado. Sila lamang umano ang pupunta sa lugar. Huwag umanong pasamahin ang mga magulang ni Tado dahil magkaroon sila ng bangayan. Lalo't si Eric ang dahilan kung bakit nagkasakit si Tado noon. Ang mahirap pa dyan, kung hindi nagawan ng paraan at masawi pa si Tado. Tumango naman si Tatay Jason. Kaagad na nagtungo sa bahay nila Tado. Kinausap nito ang nanay niya. Dadalhin nila ito sa Nalundan pero sila lamang at hindi kasama ang kanyang nanay. Makikitang nagtataka ang Nanay Annabeth pero pumayag ito. Matapos noon ay binuhat ni Tatay Jason si Tado at doon ay sama-sama silang nagtungo sa tapat ng butika. Dito kasi nakatambay ang mga sasakyan. Sa mga sandaling ito, ang magkakasama ay si Tatay Jason, Eric, Tado at Kikoy. Mabilis naman silang nakahanap ng masasakyan. 2 motor ito at bumiyahe sila patungong Nalundan. Ayon kay Eric, abot langit ang kanyang kaba at konsensya. Lalo't nakikita niya si Tado na tila iniinda lamang ang sakit sa katawan. Hindi ito nagsasalita. Palala ng palala ang sugat sa mga kamay. Yun bang dumadami yung parang mga bulutong nun? Tapos yung mga mata, malalim na, para itong pipikit. Napapagitnaan ito ni Tatay Jason at ng driver ng habal. Sobrang layo pa naman ang Nalundan. Ang problema ay lubak-lubak pa ang daan at pahirapan talaga sa pagsakay. Hanggang sa nakarating na sila sa Atutis. Si Tado umano ay nakapikit na ang mga mata at lupaypay na ang katawan. Umiiyak na si Eric na mga sandaling ito. Panay sigaw na gisingin umano ang kaibigan niya. Magkasunod lamang kasi ang motor noon at kitang-kita ni Eric ang kalagayan ng kaibigan. Si Kikoy, makikitang sobrang nag-aalala. Biro mo, albularyo ito pero halatang balisa at hindi na mapakali. Nababahala din si Kikoy. Lalo't pati siya ay nasisilayan din si Tado. Nang makarating sila sa Nalundan, si Kikoy na ang nagbuhat kay Tado. Inalog-alog pa ang katawan pero ayaw na nitong gumising. Humihinga pa naman pero pagsuri sa mga mata ay nakatirik ito at ang taas ng lagnat. Wari ba'y kinukumbulsyon. Hanggang sa makarating na sila sa bahay ni Aling Luisa. Mabuti na lamang at hindi pa nakaalis sa matanda. Magtatabo sana ito sa ayungon at papaalis na. Nagtaka naman nang bumungad sila at kaagad itong nagtanong kung anong nangyari. Nabati ni Eric yung batang to. Ano bang gagawin natin, Aling Luisa?
Tanong ni Kikoy. Nang makita ni Aling Luisa umano ang kalagayan ni Tado ay umiling ang matanda. Nawari ba'y wala din itong magagawa? Hanggang sa nagtanong si Aling Luisa kung dala ba ni Eric ang trabungko. Kaagad namang ipinakita ito ni Eric pero naroon pa rin ang pagong at ayaw bitawan ng trabungko. Kaya naman ang sabihin ni Aling Luisa na hihiramin niya ang trabungko. Kasama na rin ang pagong. Ayon pa kay Eric ay wag daw aalisin ang pagong at baka mapilay yon. Nang mahawakan ni Aling Luisa ang dalawang bagay, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan niyang mabuti ang pagong at nagwika ng, "Kikoy, umari ka. May pagong bang ganito?" Kumakapit siya sa bato na hindi man lang bumibitaw. Tingnan mo, yung mga kasway niya, nakadikit sa bato. Hindi mo ba nararamdaman? Itong pagong na ito, dito nang gagaling ang mutya. Hindi na dito sa bato. Tingnan mo, hawakan mo pa. Hindi kaagad nakapagsalita si Kikoy. Matapos inabot sa kanya ni Aling Luisa ang pagong at trabungko, napailing ito. Ang sabi nito ay hindi na daw mutya ang bato. Kung hindi ang mutya, ay galing na mismo sa pagong. Tama si Aling Luisa. Ang bato umano ay bantay sa itlog hanggang sa mapisa. Ito ang nagbibigay init at liwanag. Nang mapisa na wala ng bisa ang trabungko, dahil kinain na ng pagong ang enerhiya nun. At ang pagkawala ni Eric ay hindi dahil sa trabungko, kung hindi dahil sa pagong nung nasa loob ng itlog pa lamang ito. Literal na trabungko ang bilog pero pagkain ito ng mismong pagong. Nang marinig ni Eric ang mga sinabi ni Aling Luisa at Kikoy, kaagad niyang naalala ang parating binubulong sa kanya ng gabay. Alagaan umano ng mabuti ang isang itlog at maaaring ito ang itlog na napisa nun. Si Aling Luisa naman ay sinangbit ang kanyang anak na babae na nagkangalang Ellen. Kasing edad lamang ito ni Tatay Jason. Inutusang kumuha ng isang basong tubig. Kaagad naman itong tumugon. At ilang sandali lamang ay bumalik na at may dala na nga ito. Ang bahay ni Aling Luisa ay nasa padahilig ito. Padahilig na lupang nakatirik. Isang palapag lamang at katamtaman ng laki. May ibang bahay doon at anak ni Aling Luisa ang nakatira. Sa gilid naman ng bahay, naroon silang lahat. May patag at kamalig na animoy, tanggapan ito ng mga pasyente. Matapos iabot kay Aling Luisa ang isang basong tubig, nilagay doon ang pagong. Humiwalay na ito sa trabungko. Lumalangoy-langoy pa ang pagong at dito ay may sinangbit na kataga ang albularyong matanda. Panaka-naka ito na nag-uusal hanggang sa kinuha na yung pagong at trabungko sa baso. Ang tubig ay ipinainom kay Tado. Bagamat hindi na ito gumagalaw at bumubuka ang bibig, pero sa pilitan nilang pinainom ito ng tubig na yon. Gumising si Tado. Nanlaki ang mga mata ni Eric. Nagsalita pa si Tado at nagtanong kung nasaan sila nun. Si Tatay Jason noong mga sandaling ito ay tila ba nabunutan ng tinik sa lalamunan at napabuntong hininga na lamang. Habang si Kikoy naman ay umiiling-iling at kita sa muka ang pagkamangha. Ang sabi ni Aling Luisa, magaling na ang isang bata. Dagdag nito, ang mutya umano ng pagong na buhay, ang dumi nito ay gamot umano. Literal na gamot. Lalo na sa mga hayupan na may sakit. Tapos yung pagong na pagmamay-ari ni Eric ay may hiwaga at ginagabayan ito ng isang diwata. Nakakabaliw ito. Hindi napapagaling ang parusa ng diwata pero napapagaling ito ng pagong dahil gamot talaga ang pagong. Biro mo nga naman. Parang sinadya ng tadhana
Ayos na bang pakiramdam mo, Dong? Tanong ni Kikoy kay Tado. Tumayo si Tado at sinabing magaan na daw ang kanyang katawan. Wala na rin ang pangulngol na mga sugat. Sa halip ay makati na lamang umano ito at ang sarap daw kamutin. Sumabat naman si Kikoy na makati daw ang sugat kapag gumagaling na. Si Eric naman ay niyakap ang kaibigan na tumingi ng tawad. Takang-taka naman si Tado. Nagtanong pa ito kung bakit humingi ng tawad sa kanya si Eric pero kinalabit si Eric ni Kikoy. Umiling ito at isang pahiwatig na huwag ipagsabi ang nangyari. Kaagad namang tumango si Eric. Humihingi lamang umano siya ng tawad gawa ng nagalit nga daw ito kay Tado nung nakaraang hapon. Maya-maya pa, kinausap ng matanda si Tatay Jason, Kikoy at Eric. Si Tado noon ay nagtataka habang nasa kamalig. Nagtaka si Luisa na doon na lamang daw sila maghapunan at magpalipas ng gabi. Tumanggi naman noon si Tatay Jason gawa ng baka mag-alala mga magulang ni Tado. Kaya kung maaari, uuwi sila kaagad noon. Wag. Bagamat gumaling na ang bata pero kinakailangan ko itong obserbahan. Baka mamaya bumalik ulit yung sakit niya. Tama ba, Kikoy? Diwata ang nagbigay ng parusa. Tingnan natin kung papahintulutan ba niya ang paggaling ng kaibigan mo, Eric. Huwag ka kasing bato ng banta. Alam mo namang may gabay ka. Kapag may kagalit ka ay tiyak hahamakin ito ng gabay mo. Sige, ako na lang ang uuwi. Ako na lang ang magsasabi sa magulang ni Tado na nasa maayos na siya. Naputol kasi yung pagtoma ko ng tuba sa merkado. Kinabahan ako. Uuwi ako kasi baka may mapadalaw na pasyente sa bahay ko. Tugon ni Kikoy at dito naman ay pumayag si Tatay Jason. Nanatili sila doon at sa kabutihang palad, wala namang nangyari kay Tado. Katunayan, nabura umano ang mga sugat nito sa katawan at hindi man lamang yun nag-iwan ng kahit isang pilat. Kinabukasan bago pa sila umuwi, pinaalalahanan ni Aling Luisa si Eric. Ang pagong ay alagaan umanong mabuti. Hanggat maaari ay ilagay ito sa lugar kung saan mabubuhay ang pagong hanggang sa lumaki. Yung trabungko ay wala ng bisa. At yung pakawala-wala ng katawan ni Eric, marahil ay epekto lamang ito ng pagiging ganap na mutya ng pagong. At dahil dito, posibleng nadamay ang katawan ni Eric dahil nakatago at nakakubli pa ang pagong sa loob ng itlog na yon. Nasa pagong na umano ang lakas ng trabungko. Hiningi ni Aling Luisa kay Eric ang trabungko. Bubuhayin niya umano ang bisa nito. Kahit papano'y magiging mutya ulit ito at bagamat mahina ang bisa pero pwede namang gamitin pangontra. Baka magalit yung gabay. Tingin niyo po ba ayos lang? Tanong naman ng bata nun. Ayon kay Aling Luisa, ayos lamang umano. Ang pinaka-importante ay yung pagong. Kung hindi pa daw ayos ay hindi niya hihingin. Tiyak makakatikim si Aling Luisa sa gupit ng diwata. Pero pakiramdam niya ay wala nang pake ang diwata dahil nakain na ng pagong ang enerhiya nun. Subali ayun na nga. Binigay ni Eric ang trabungko. Umuwi sila dala ang matinding saya. Masigla na kasi si Tado na wari ba'y dinaanan lamang ng epidemya na kaagad ding naglaho. Tuwang-tuwa pa ang nanay nitong si Annabeth. Nagtanong kung anong nangyari. Nagtataka din ito kung bakit nawala ang sugat. Ang tatay noon ni Tado na isang mananagat. Nasa bahay pala dahil pinunta nito ng tatay ni Tado sa tambayan sa baybayin. Doon kasi ito na malagi at minsan lamang din kong umuwi noon. Wala namang sinabi ang mga ito dahil wala ding alam sa sitwasyon. Maliban na lamang sa nabati lamang ng engkanto si Tado
At walang kaalam-alam ang mga ito na si Eric lamang din palang nakabati nun. Hindi nakapasok sa eskwelahan ng dalawa. Araw ng Lunes kasi yun nang umuwi sila galing Nalundan. Pero ayon kay Eric, mula umano ng araw na yon ay naging mas malapit pa sila ni Tado. Ipinaalam niya na rin kay Tado ang tungkol sa lihim niya. Dito ay ipinakita ni Eric ang alaga niyang pagong. Si Tado naman noong una ay hindi makapaniwalat lalo't sinabi ni Eric na mutya daw ang pagong na nakuha niya. Ito umano ang nagpagaling kay Tado at doon sa taong putol ang paa. Pero nang maglaon, naniwala si Tado gawa ng itong si Kikoy. Kapag may pasyente na hindi napapagaling, kinukuha si Eric nun. Siyempre, gawa ng magkasanggang tikit ang dalawa. Sinasama niya si Tado. Nalaman ni Tado kung paano napapagaling ang may sakit na tao. Partikular lang ito sa sakit na kinabibilingan ng kababalagan. Pero yung mga natural na sakit na ang sanhi ay ang pag-aabuso sa katawan, hindi nito napapagaling. Hindi naman sinita ni Kikoy si Tado dahil pinagkakatiwalaan ito ng lubos ni Eric. Kung nasaan ang isa, naroroon din ang isa. At kung susumahin, silang dalawa ang magiging albularyo balang araw. Dahil tinuturuan na daw ng kaalaman ni Kikoy si Eric at maging si Tado ay tinuturuan na rin. Napakahirap paniwalaan pero ano bang magagawa natin? Base ito sa salaysay talaga ni Eric. Katunayan na naging albularyo ang dalawa. Pero hindi ito yung tipong tanyag. Naging profesional kasi ang dalawa nang makapagtapos ng pag-aaral. At dito ay pinili nilang mamuhay ng normal. Pero yung pagong ay nanatiling buhay hanggang sa ngayon. Sobrang laki na. Swerte ang dala ng pagong na yon. Si Tado ay damay sa swerte, naging maayos ang pamumuhay at lumago ang negosyo. Ang umahawak sa pagong, si Eric. May kani-kanilang buhay na ang dalawa. Hindi na rin sila nakatira sa lugar ng Bindoy. Nasa magkakaibang bayan na sila. Si Eric ay nasa Dumaguete habang si Tado naman ay nasa San Carlos. Pero dinadalaw umano si Eric ng mga anak ni Kikoy. Hinihiram ang pagong. Matapos mamatay ni Kikoy, ang dalawang anak nitong lalaki ang sumalo sa kanyang kaalaman. Maigi na rin daw na ibahagi ni Eric ang kanyang karanasan. Naikukumpara niya kasi ang sarili sa mga naririnig na kwento sa iba't ibang platform. Totoo umano ang mutya, pero hindi daw nagpapakita ang diwata. Hanggang bulong lamang ito sa kanya. Ito ay base na lamang din sa napagdaanan ni Eric noon. Ang naririnig niya umano kasi ay nagpapakita at ubod pa ng ganda pero wala namang nagpapakita sa kanya. Hindi ito sumasagot sa tuwing bumubulong. Siguro sa iba nagpapakita. Kaya nga humihingi siya ng opinyon dahil hanggang sa ngayon ay bulong na lamang pa rin ang naririnig niya sa diwatang yon. Pero yung pagong niya umano, parang may sariling pag-iisip. Ang ikinamamangha niya rito ay kapag may banta daw o nalalagay sa alanganin, lalo na yung minsang may nasaksak umano ng patalim malapit sa bahay nila sa Dumaguete. Yung pagong ay parang nagtutunog wago. Umuugong umano ito. Mahina lang. Tapos nang hawakan niya ang bahay ay mainit-init. Dito ay kagad siyang kumukuha ng tubig mula sa pinaglagyan ng pagong. Yung nasaksak umano ay pinainom niya ng tubig at himalang tumigil ang pagtagas ng dugo. Nabuhay ito. Napuruhan daw yun dito sa ilalim ng kilikili at tiyak na ikakamatay sana pero nakaligtas yun. Wala daw naging pinsala sa loob ng katawan nang madala sa doktor. Kahit na malalim ang sugat at hindi man lamang nagalusan ng baga at puso nito. Ang kutsilyo pang ginamit, napakahaba at sobrang talim nun. Imposibleng hindi yun makakapatay.
Isa lamang ang ibig sabihin. Totoong mahiwaga ang pagong. Pinagsapa nga ng tao ang bahay nila noon sa Dumaguete. Naging usap-usapan ang ginawa niyang pagsalba doon sa tao pero hindi ito pinaunlakan ni Eric noon. Gusto niya kasing maging pribado ang kanyang buhay.